So Kawasaki Fury mga ka-workshop. So bagsak kanyang voltage reading. So ayan, kahit na rev natin, todo natin rev. So 10.9 lang ang kanyang voltage reading, voltage output, no. Ito hindi to umaandar, dinala rito. Kawasaki Fury, no, yung sinaunang Kawasaki Fury to mga ka-workshop. So ayan. Ang problema nito, dinala ni sir, namamatay daw, tapos nag-i-start naman kapag kinikik. Pero nung dumating na rito, hindi na talaga mapaandar mga ka-workshop. As in, nalobat na lang gusto yung kanyang battery. So yung ganitong klaseng motor, kapag battery operated ng kanyang CDI, kapag sira ang charging system nito at nalobat na yung battery mo, hindi mo na talaga mapapaandar to mga ka-workshop. So yun ang nangyari sa Kawasaki Fury ni sir. So gabi na, yan, dinala niya to ngayon lang. Napagpasyahan niyang iwan na lang, tapos babalikan niya lang bukas ng umaga. So ito yung gagawin natin ngayon. Ang gagawin natin dito ay syempre i-convert na lang natin sa full wave. So yun, nakita nyo naman yung voltage output niya. Ayan talaga, wala na. So yun, wala na makuha voltage reading sa kanyang battery. So pag namatay ito, hindi na natin mapapaandar to talaga. So yun mga ka-workshops, kapag ganito ang nangyari sa motor nyo, no, pinacharge mo na, pinalitan mo yung battery, umandar nga siya after mga dalawang araw, tatlong araw, hindi mo ulit mapaandar kahit bago naman yung battery. So yun, maghinala ka na ang problema ng charging system ng iyong motor. Syempre bago mo naman rin gawin yung charging system, kailangan mag-diagnose ka muna, check mo muna yung wiring connection nya. At checkin mo yung wiring na to, galing dito sa kanyang stator. So syempre yung galing sa kanyang stator, itong dalawang wire na to, itong kulay yellow tsaka kulay white na may red, checkin mo muna yan, yung continuity nyan dito sa kabila. Yan, yan, tingnan mo, pag pinatay natin wala na yung continuity nyan. Itong yellow tsaka white na may red, tingnan mo muna kung meron siyang connection dito sa socket ng iyong rectifier regulator. So ayan, ayan yung socket na yan, kailangan walang putol, no, bago natin gawin yan. Check mo muna yung continuity niya kung okay yung wire, kasi mamaya nag full wave ka tapos natapos na, ang problema pala yung wiring lang naman, no. Yun, may mga pangyayaring gano'n, no, yung wiring niya napuputol lang. Pero eto talaga as in wala na, kasi na-check ko na to bago ko pinaandar. Ngayon ginamitan ko na lang siya ng ito, battery charger, para mapaandar ko lang siya, para matest ko kung talagang yun ang sira. Yun, so yun ang umandar nga siya, yung walang voltage na lumalabas. Kaya yun, full wave ang kalalabasan nito. So tapusin natin to ngayong gabi dahil kailangan to ni sir bukas. Service niya kasi sa trabaho, kaya ayusin natin ito mga ka-workshop. So ito na mga ka-workshop, yung wiring conversion niya sa kanyang bagong rectifier regulator. Yun, yung full wave rectifier regulator niya. So lihuwa yung ginamit natin ngayon. So pero madalas ang ginagamit natin TTGR. So ang color ng rectifier regulator na full wave, yung bago na pinalit natin, ay kulay black, white, red, yellow, tsaka green. So yung color green, so ground siya. Nakalagay siya sa stock na color black na may yellow. So ayan. So sa mga Kawasaki, yung black na may yellow, yan yung ground. Tapos yung kanya namang color red, so dito naman siya nakalagay sa pure white. So yung pure white, yan yung papunta naman sa battery or positive, direct sa battery para mag-charge. Tapos yung kanya namang color white tsaka color yellow, nilagyan natin ng additional wire. So ito, kung mapapansin nyo, mahaba siya. Papunta siya dito sa dalawang wire galing sa stator coil, no, yung pinol wave natin. So kulay yellow din tsaka kulay white. So yan yung atin dalawang wire galing sa stator coil papunta dito sa yellow tsaka white ng ating bagong rectifier regulator na full wave. Tapos yung color black, so yung color black siya yung nagiging limiter. Once na full charge na yung battery mo, so automatic siya magka-cut off. So nilagyan natin yan ng additional wire, itong color red. Ngayon sinama natin yung color yellow ng stock na harness natin galing sa stock na rectifier regulator ng ating Kawasaki Fury. So yung color yellow nilagay at saka color black, magka-connect sila, additional wire.
inilagay naman natin siya dito sa kulay brown. So, ayan. Dito tayo kumuha sa kanyang flasher relay. So, yung color brown, yan yung accessory wire ng ating Kawasaki. Yan. So, yung accessory wire, yan nagkaka-power o nagkakaroon ng positive voltage kapag naka-on yung ating susi. So, yan. So, ayusin lang natin yung kanyang wiring connection. Tapos, itetest na natin siya mga ka-workshop. So, yan. So, organize nyo lang yan para maganda siyang tingnan mga ka-workshop. So, ito na mga ka-workshop. Natapos na natin yung kanyang Fury. So, inabot na ako dito ng 9 o'clock. So, kailangan kasi ito ni Sir dahil nga service niya to. So, kung kanina dinala to, hindi na mapaandar dahil nga sobrang low bat, hindi na nagcha-charge. So, kung ngayon, idling niya ay 13.1. So, ayan. 13.1 volts yung kanyang idling. Kapag ni-rev natin mga ka-workshop, kapag ni-revolution, so, yung konting rev lang, 14.5, 14.6. So, yun. Maganda na yung kanyang charging system mga ka-workshop. Maganda na yung voltage output na nilalabas niya papunta sa battery. So, yun. Okay na to. Kahit na mapalayo, hindi na titirik si Sir. So, ayan. So, okay na. Nagawa na natin yung kanyang Kawasaki Fury. So, kung ganito ang problema ng mga motor nyo, kahit na bago battery, tapos nagpalit kayo na low bat pa rin, ibig sabihin, charging system nyo lang kailangan yung i-check. Pero, bago kayo mag-convert or bago nyo palitan yung rectifier regulator nyo, i-diagnose nyo muna yung mga wiring connection. So, yun lang mga ka-workshop, mga tips natin sa inyo. Hindi basta-basta magpapalit. So, kung kanina sinabi natin kay Sir, i-diagnose natin kapag kailangan pa i-survive. So, survive natin ngayon kaya hindi na talaga kailangan, hindi na talaga nakaya. Kaya kinonvert na natin siya sa full wave. So, yun. Kawasaki Fury. So, old version. So, napakatagal na nito. 2012 pa yata or 2010 model pa to. So, nabuhay natin ulit yung kanyang motor. Nagkaroon ulit ng pag-asa yung kanyang charging system. So, yung mga ka-workshop, ride sa ating lahat and God bless. So, eto na mga ka-workshop. Kung kanina, nung dinala to rito, hindi na namin mapaandar dahil sobrang lobat na yung kanyang motor. So, after ng ilang oras natapos ko na, so minadali ko to, talagang tinapos natin dahil kailangan to ni Sir dahil service niya to sa trabaho. So, yun nga, hindi umaandar ngayon. Maganda na yung charging ng kanyang motor na ayos na natin na-convert na natin sa full wave. Bago kayo mag full wave ng ganitong klaseng motor or kahit anong motor mga ka-workshop, i-diagnose nyo muna, hanapin nyo muna or tingnan nyo muna yung mga wiring connection. Baka sakali kasi minsan naputol lang or nangat-ngat lang ng daga or nag-corrosion lang. So, yun, bago kayo mag full wave. Ngayon, kung okay naman lahat, pwede na kayo mag-convert ng full wave. Or pwede nyo lang i-upgrade yung inyong charging system into full wave charging system mga ka-workshop. So, Kawasaki Fury, kung kanina, ang charging niya halos hindi mataas. So, nabuhay lang yung kanyang battery dahil kinarge ko. Kung ngayon, idling pa lang ay 13.4. So, yeah, idling lang yan. Tapos, rev natin. So, pitik-pitik lang yung rev natin. Umaabot na siya ng 14.6. So, yeah. Napakaganda ng kanyang charging. So, yung mga ka-workshop, nagkabuhay na ulit yung Kawasaki Fury ni Sir, 2010 model. So, yung mga ka-workshop, ganyan lang, no? Analyze muna bago tayo gumawa ng problema ng motor, lalo sa charging, para hindi tayo magkamali. So, kung ganito problema ng motor nyo, dahil lang kay shop located at Barangay Poblacion 5, GMA Cavite, mga ka-workshop. Gawang Jella Workshop tayo.